Kung mula Lunes hanggang Sabado ay hindi tayo kinukulang sa kasiyahan tuwing pananghalian, hindi pa rin naman tayo kukulangin tuwing Linggo. Bagamat iba ang format ng mga noontime shows natin tuwing Linggo, nagbibigay pa rin naman sila ng libangan at kasiyahan tuwing pananghalian. Ngunit saan nga ba nagsimula ang tradisyon ng Sunday noontime shows sa Pilipinas? Halina mga ka-factors, balikan natin ang kasaysayan ng mga programang naging bahagi ng ating linggo. Mula sa mga simpleng papremyo hanggang sa engranding pagtatanghal. Noong July 1, 1962, pinanganak ang unang noontime variety game show sa bansa. Ito ang tinatawag na Kwarta o Kahon. Pinangunahan ito ng veteranong host na si Pepe Pimentel. Una itong pinalabas sa ABS-CBN bago lumipat sa kinalaunan na RPN 9. Tumagal ito ng halos 4 na dekada hanggang December 17, 2000. Napakatagal nito, halos abutin na ang tagal ng Itbulaga. Ang Kwarta o Kahon ang show na nagsimula ng mala fiesta ang dating. Ang ibig kong sabihin dito mga ka-factors ay ang style niya ay halos puro palaro. May konting performances pero masigit ang palaro at papremyo. Siguro pwede natin maiugnay ito sa style ng show ni Kuya Will na Wawawi at mga sumunod pa niyang show. Pagsapit ng dekada 70, nagkaroon ng konting shift sa style ng Sunday noontime shows. Ang Superstar ni Nora Honor pinalabas noong 1970 sa RPN at tumagal hanggang 1989. Kasabay nito, pinganak noong May 7, 1978 sa GMA Network ang GMA Super Show ni Herman Kuya Germs Moreno. Ito ay tumagal ng halos 19 na taon. Sa parehong show na ito makikita ang mas performance-based na style ng show. Ang Superstar ay punong-puno ng mga kantahan na pinangunahan mismo ng host ng show na si Miss Nora Honor. Sa Super Show naman, though ganun din ang format, ito naman ay parang naging training grounds ng mga sikat na OPM singers at celebrities natin ngayon. Sa programang ito, sumibol ang mga bituin tulad nina Regine Velasquez, Jano Gibbs at Ogie Alcacid. Pagsapit ng December 3, 1989, ipinakilala ng ABS-CBN ang Sa Linggo na Po Sila na pinangunahan ng trio ng Apo Hiking Society, sina Danny Javier, Jim Paredes at Boboy Garovillo. Bukod sa musika, may halong komedya, parlor games at kwentuhan. Tumagal ito hanggang Enero 29, 1995 at nagsilbing tulay mula sa classic variety format patungo sa modern na estilo ng Sunday noontime entertainment. Tulad ng una kong nabanggit, hindi lang kasi puro performances or kantahan ang show. Nagkaroon sila ng mga games na din, parang naging ala Itbulaga style na rin. Mula sa panahon na ito, ang kaya natin sabihin na naabutan na natin at naalala pa kahit papaano. Noong Pebrero 5, 1995 naman, ipinanganak sa ABS-CBN ang ASAP, All-Star Sunday Afternoon Party. Tama mga ka-factors, parehong ASAP na hanggang ngayon ay napapanood pa din natin. Kaya nga pumasok na kung ano-anong sakuna sa atin, sama mo pa ang pandemya, wala pa rin itong pinapakitang pagbaba sa manonood hanggang ngayon. Ang show na ito ay unang pinangunahan ni na Martin Rivera, Pops Fernandez, Ariel Rivera at Dayanara Torres. Dito pinanganak ang konsepto ng malaking live production numbers, all-star performances at themed specials. Ilang taong matapos nito, noong Pebrero 2, 1997, tinatapatan naman ito ng GMA Network sa pamamagitan ng SOP. Pinangunahan naman ito ni na Ogie Alcacid, Regine Velasquez, Jaya at Jano Gibbs. Ang tapatan ng ASAP at SOP ang tinaguri ang Sunday Showdown. Ilang dekada din talaga sila nagtapat at nagpresenta ng iba't ibang galing sa performances. Pagpasok ng year 2000s, mas lumawak pa ang entablado ng mga shows tuwing linggo. Matapos ang SOP, inilunsad ng GMA Network ang Party Pilipinas noong Marso 28, 2010.
na tumagal hanggang May 19, 2013. Kasabay naman nito, sinubukan din ng TV5 na pasukin ang larawan ng noontime entertainment sa pamamagitan ng PO5. Tumagal ito mula Abril 2010 hanggang Pebrero 2011. Sinundan ito ng Fantastic mula Pebrero hanggang Mayo 2011 at Game & Go mula Hunyo 2012 hanggang Pebrero 2013. Magamat hindi mga nagtagal ito, pinakita pa din ng TV5 na handa silang sumabay sa dalawang higanting Sunday noontime shows. Noong July 16, 2013, pinakilala ng GMA Network ang Sunday All-Stars. Pinangunahan ito ng mag-asawang Regine Velasquez at Ogie Alcacid kasama si Jaya at Jano Gibbs. Ang tema ng show na to ay isang interactive variety contest kung saan naglalaban-laban at iba't ibang grupo ng artista. Ika nga para siyang talent show na ang mga kasali ay ang mga host din. Tumagal ito hanggang August 2, 2015 bago ito pinalitan ng bagong musical variety formats. Sa pagsalubong ng dekada 2020, nagpatuloy ang kasiyahan ng mga Sunday noontime variety shows. Sa isang banda, inilunsad ng GMA Network ang All Out Sundays noong Enero 5, 2020. Tampok dito sina Alden Richards, Julian San Jose at iba pang kapuso stars. Sa kabilang banda naman, at sa kabila ng napakaraming shows na nabanggit natin, ito at buhay na buhay pa din ang ASAP. Kinilala na ito bilang pinakamahabang tumatakbong Sunday noontime musical variety show sa bansa. Hanggang ngayon, ang parehong programa ay nagbibigay pa rin ng saya tuwing linggo ng katanghalian. Mula sa mga kahon ni Pepe Pimentel noong dekada 60 hanggang sa malaking LED stage at social media moments ngayon, masasabi nating hindi tayo kinukulang sa entertainment tuwing linggo. At ngayong dalawang programa na ang nagpapatuloy ng tradisyon, ang ASAP Natin To at All Out Sundays, parehong naglalayong maghatid ng musika, sayaw at saya para sa bawat pamilya. Masasabi rin natin na mula Lunes hanggang Linggo, meron tayong kasabayan sa ating pananghalian. Maraming salamat sa panonood mga ka-Factors. Kung nagustuhan nyo itong kwento natin tungkol sa Sunday noontime shows, sana i-like at i-share nyo itong video na ito. Sana rin mag-subscribe kayo sa aking channel. Tulungan nyo ako na maabot ang una kong 1,000 subscribers. Maraming salamat ulit mga ka-Factors at God bless!